Bilisan niyo maglakad. Mag-uumpisa na ang auction. Malilintikan ako kay boss sa bagal niyo eh. Narinig ni Bella na saad ng lalaking bouncer na nasa likod nila. Tinulak-tulak pa nito ang mga babaeng nasa hulihan niya. Dahil sa takot ay pinanatili niya na nakayuko ang kanyang ulo at binilisan ng paglalakad. Nang makalabas sila sa itim na pintuan ay sandali niyang tinakpan ng kanyang mga mata dahil sa liwanag ng ilaw na bumungad sa kanila. Pagtunghay ni Bella ay nagtayuan ng mga balahibo niya nang mapagtantong nasa isang stage sila. Sa kanilang harapan ay may mga lalaking hindi magkamayaw sa pagsigaw dahil sa tuwa habang nakatingin sa kanila. Mabilis na lamang niya muling iniyuko ang kanyang ulo at galit na minura sa kanyang isip ang walang yanyang tatay. Hindi kita mapapatawad, tay. Sana hindi na lang kita naging ama. Sigaw niya sa isip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin mairehistro ni Bella ang katotohanang binenta siya ng kanyang amang si Benjamin kay Alfredo Cruz na isang matandang maraming iligal na kasino sa bansa. Mas lalo siyang nakaramdam ng galit sa kanyang tatay nang malaman niyang kaya siya nito ibinenta ay upang may magamit itong pera na pangsabong at pangsugal. Isang full-time waitress si Bella sa isang karinderya sa Cebu. Huminto siya sa pag-aaral upang magtrabaho na lamang. Sa paraang yun ay nabubuhay sila ng kanyang amang batugan. Maraming nagsasabing iwan na lamang niya ito dahil ginagamit lamang ng matanda ang kanyang pera sa pangbisyo. Ngunit palaging iniisip ni Bella na magbabago pa ito. Pero napagtanto niyang malabo na yung mangyari nang ibenta siya nito. Good evening, ladies and gentlemen. Mag-uumpisa na ang bidding para sa auction. Napatigil siya sa pag-iisip nang marinig ang boses ni Alfredo. Nasa gitna ito ng stage at may hawak na mic. Lumapit ang matanda sa kanya kaya ngumisi. Kitang-kita niya ang pangisi nito sa kanya bago muling nagsalita. This is Bella Lopez. She's 26 years old. The bidding starts now. Anunsyo nito sa mga tao sa auction na handang gumasta ng malaking halaga. Kaagad na tumayo ang isang lalaki na senior citizen na. 500,000 para sa babaeng yan. Sigaw nito. Nakita ni Bella ang ngisi sa labi ni Alfredo nang marinig yon. 500,000 for Mr. Reyes. Wala na bang tataas? 1 million. Sambit ng kung sino dahilan upang mapasinghap ang mga tao. Maging si Bella ay nalula sa halaga ng sinabi ng ikalawang bidder. Inilibot ni Bella ang kanyang mga mata upang hanapin ang pinanggalingan ng boses. Sa hindi kalayuan ay nakita niya ang pagtayo ng isang matangkad at maputing lalaki. Nakasuot ito ng itim na tuxedo na bumagay sa matipuno nitong pangangatawan. May suot rin itong itim na rabbit mask kaya hindi niya makita ang kabuuan ng itsura nito. Ang tanging hindi lang natatakpan ng maskara nito ay ang ibabang bahagi ng mukha nito na kung saan kahit malayo ay kapansin-pansin ang kakinisan ng pisngi ng lalaki at ang mapula nitong labi. 1 million for Mr. Tanong ni Alfredo. Mr. Rabbit. Call me Mr. Rabbit. 1 million for Mr. Rabbit. May tataas pa ba? 1.5 million. Nangahamon ang boses ni Mr. Reyes na halatang hindi magpapatalo. 2 million. 3 million. 5 million. Halos mahulog na ang panga ni Bella habang naririnig ang pagtatagisan ng halaga ng dalawang bidder. Kaagad siyang napalingon kay Mr. Rabbit. Mukhang wala itong balak na magpatalo at gusto talaga siyang maangkin. Mr. Reyes, hindi mo na ba hihigitan yun? Tanong ni Alfredo sa matanda nang sandali itong manahimik. Pagkuway umiling ito at umupo na. Malakas na napapalakpak si Alfredo at inanunsyang panalo na sa auction ang lalaking nakasuot ng maskara. Halos manginig naman ang buong kalamnan ni Bella nang hawakan siya ng bouncer para umalis na sa pwesto niya. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod at nang nasa baba na siya ng stage, ay nakita niyang naghihintay na ang lalaking nakabili sa kanya. Nang iwanan siya ng bouncer para bumalik sa stage ay pinanatili ni Bella ang tingin sa kanyang mga kamay. Nahihiya siyang tumingin kay Mr. Rabbit. Follow me. Puno ng otoridad ang boses nito nang magsalita. Sasagot pa sana siya ngunit narinig na niya ang pag-alis nito kaya nagmamadali siyang sumunod. Tinahak nila ang daan palabas ng gusaling impyerno kung kanyang ituring. Isang malamig na hangin ang bumungad sa kanila paglabas ng gusali. Napayakap na lamang si Bella sa kanyang sarili dahil sa lamig habang naglalaro sa kanyang isipan ang gagawin sa kanya ng lalaki mamaya. Natatakot siya. Gusto niyang tumakas at bumalik sa probinsya nila. Ngunit imposible yun. Ngayong pag-aari na siya ng lalaking ito.
Nang makarating sila sa parking lot ay binuksan ni Mr. Rabbit ang pintuan ng isang mamahaling sasakyan. Tumingin to sa kanya at nagsalita. Get inside the car. Utos nito at itinuro ang passenger seat. Mabilis siyang pumasok dahil sa takot na nararamdaman. Hanggang ngayon ay suot pa rin ng lalaki ang itim na maskara kaya hindi niya maiwasang isipin kung anong itsura nito. Naglakad ito at umupo sa kanyang tabi. Pinanatili niya ang kanyang mga tingin sa lalaki. Dahil magkatabi sila ay amoy na amoy ni Bella ang panlalaking pabango nito. Hindi masyadong matapang kaya masarap sa ilong. Hinabad nito ang kulay itim na blazer at inabot sa kanya. Wear this, halatang giniginaw ka. Alok nito at nag-aalangan naman niya itong kinuha bago suotin. Salamat. Halos pabulong niyang sambit. Pakiramdam niya ay kaamoy na rin niya ang lalaki dahil amoy na amoy niya ang pabango nito sa blazer. Tumango lamang ito bago binuksan ang engine ng sasakyan at nag-umpisa ng magmaneho. By the way, I'm Johan Corindo. Johan? Hindi Mr. Rabbit? Nahihiyang usisa niya. That's just my pseudonym. Hindi pwedeng malaman ng mga tao ron ang pangalan ko. Bakit naman? Hindi mo ba ako kilala? Hindi ba pamilyar sa'yo ang pangalan ko? Hindi eh. Sino ka nga ba? Then I guess you're not from Manila. Oo, dahil sa Cebu talaga ako nakatira. Oh, I see. Tumatakbo ako bilang mayor ng Maynila, kaya hindi ako pwedeng makilala ng mga tao sa auction kanina. Napatango si Bella. Kaya naman pala hindi nila pwedeng malaman kung sino ka. Matunog siguro ang pangalan mo. Oo, lalo na ngayong palapit na ng palapit ang eleksyon. Sagot nito at sandali siyang nilingon. Your name is Bella, right? Paano ka napunta kay Alfredo? Binenta ako ng tatay ko sa kanya. What? Bakit ka naman binenta? Siguro kasi si Itay. Nalaman ko ang yung perang binayad sa kanya ni Alfredo ay ginamit niya pang sabong. So your father chose money over his own daughter? Tumango siya. Ganun na nga. Ang lungkot na nangyari sa akin, di ba? Yeah. Hindi ko lubos maisip na may magulang na kayang ibenta ang anak nila para sa bisyo. Ganon din siguro nangyari sa iba mong mga kasama. Posible. Pero teka, pwede bang malaman kung bakit mo ako binili? Ang dami namin din sa stage, bakit ako? Tanong niya. Tuluyan nang nawala ang kaba niya at hiya niya habang kinakausap niya si Johan. Instead of questioning my decision, magpasalamat ka na lang na ako ang bumili sa'yo. Hindi mo alam ang tumatakbo sa isipan ng mga lalaking nandun, Bella. Hindi naman ako inosente para hindi malaman ang sinasabi mo. Kahit nga ikaw maaaring may gawin din sa akin na masama. Narinig niya ang malakas nitong pagmuntong hininga. Paano ka nakakasiguro sa sinasabi mo? Hindi naman kita kilala. Hindi rin ako dapat magtiwala sa'yo. Kung wala kang gagawing masama sa akin, ay bakit mo ako binili? Lahat naman kayo na naroon sa auction ay iisa lamang ang motibo, hindi ba? Ibahin mo ako, Bella. Hindi ako kasing hayok sa babae ng mga naroon. Kung tutuusin, kaya kong magpakit lang sa isang babae at makukuha ko na agad siya ng libre. Kung ganon, bakit nagsayang ka ng milyon-milyong halaga? Because you have a mission to do. Makakatulong yun sa pangangampanya ko. Bukas mo malalaman kung ano. Kahit naguguluhan ay pinili na lamang manahimik ni Bella sa kanilang buong biyahe. Nang huminto ang sasakyan ay nakita niya ang isang puting mansyon. Bukas ang mga ilaw sa loob kaya kitang-kita niya ang kabuuan niyon. Nang pumasok sila sa loob ay maging ang mga gamit doon ay halatang kay mahal mula sa makinis na tiles hanggang sa mga malalaking bintana at mga vase. Maganda rin ang kulay ng mga gamit at maayos ang arrangement. Parang hindi napapasok ng alikabok ang buong kabahayan. Dumiretso sila sa ikalawang palapag ng mansyon at huminto sa isang silid. This is your room now, Bella. Pumasok ka na at matulog. May mga gamit na rin sa loob. Untag ni Johan habang binubuksan ang pintuan ng kwarto. Salamat. Nang maihatid siya sa loob ng silid ay kaagad na rin siyang iniwan ng lalaki. Mas malaki pa ang kwartong yon kaysa sa bahay nila sa Cebu. May isang malaking kama roon at dalawang malaking cabinet. Meron ding vanity table at may sariling restroom sa loob. Kaagad siyang nasabik maligo. Pagkatapos niyang maligo ay nagbihis siya ng isang simpleng t-shirt at pajama na nakita niya sa cabinet. Nagblower din siya ng buhok upang makapagpahinga na siya. Ngunit nang nakahiga na siya sa kama ay hindi niya magawang antukin dahil iniisip niya ang mga nangyari sa kanya. Hindi pa rin siya makapaniwala na sa isang iglap lang ay pag-aari na siya ng isang mayamang lalaki na hindi niya kilala.
Hindi rin niya maiwasang isipin kung anong misyon ang kailangan niyang gawin. Ang tanging hiling lamang niya ay sana mas maging maayos ang buhay niya sa piling ni Johan. Kahit hindi pa rin niya nakikita ang mukha nito dahil sa suot na maskara, natitiyak niyang may mabuti itong puso, lalo at tumatakbo pala itong mayor. Sigurado din siya na hindi ito gagawa ng kabalbalan na maaari nitong ikasira sa kampanya. Samantala, kinabukasan ay maagang nagising si Johan para samahan ang kanyang kaibigang si Jake sa pagja-jogging. What's her name again? Belin ba or Benice? Tanong nito sa kanya. Nakaupo na sila sa isang bench malapit sa isang parke upang magpahinga sandali. It's Bella. Pagtatama niya pagkatapos maubos ang isang water bottle na iniinom. What does she look like? Kasing ganda ba siya ni Molly para bilhin mo ng 5 milyon? Sandaling natigilan si Johan sa pagbanggit nito sa pangalan ng kanyang ex-girlfriend na si Molly Flores. Isang taon din silang nagsama ngunit hiniwalayan niya ang babae. Makikita mo naman siya mamaya pagbalik natin sa mansyon. Pero malayong itsura nila sa isa't isa. Hindi nakatakatakang nakuha ni Bella ang kanyang atensyon. Sa mga babae na nasa auction kagabi, si Bella ang nag-stand out sa kanyang paningin. Kahit nababasa niya ang takot sa mga mata nito ay hindi pa rin mawawala ang kagandahan ng dalaga. Meron itong soft facial features. Maamo ang mukha nito at sakto lamang ang kulay ng balat. Ni hindi niya magawang alisin ang tingin sa dalaga kagabi. Kaya hindi na siya nagtatakang binili niya ito kahit pa ang pinangako niya sa sarili ay hindi dapat lalagpas ng 1 milyon ang gagastusin niya sa auction. Pero kagabi ay hindi na niya naisip pa ang 5 milyong pinakawalan niya. Because for him, Bella was priceless. Bakit naman kasi kailangan mo pang gumastos ng ganun kalaking halaga para may makasama ka lang na babae sa party ni Senator Servino? Hindi ko lang naman sa party na yun dadalhin si Bella, pare. I'll also use her as my fake girlfriend to gain more trust and information that I need. Pumasok si Johan sa politika dahil sa isang dahilan. Ang mahanap ang kanyang kakambal na si Yuna Corindo na 3 buwan nang nawawala. Pumunta lamang ang kanyang kapatid sa isang reunion party at noong pauwi na ito ay bumangga ang sasakyan nito sa isang puno. Tanging ang sasakyan lamang nito ang na-recover at iniisip ng mga polis na nahulog sa bangin si Yuna. Wala ring witness at CCTV ang makakapagsabi kung anong tunay na nangyari. Ang sinabi lamang ng mga pulis ay lasing itong nagmaneho kaya nabangga. Maraming nagsasabi na maaaring patay na ang kanyang kapatid, ngunit ayaw niyang sumuko sa paghahanap. Naniniwala siya na may dumukot sa kakambal niya. Dahil wala namang nakitang katawan ng sinuyod ng ibaba ng bangin malapit sa pinagbanggaan ni Yuna. Meron ng isang suspect si Johan at nasa politika rin ito ngayon. Kaya naisipan niyang tumakbo bilang mayor ng Maynila upang makakalap siya ng iba pang impormasyon. Si Johan ang pinakabatang tatakbo para sa pwestong yon. Sa edad na 28 years old ay isusugal ni Johan ang kanyang buhay. Mahanap lamang ang kanyang kakambal. Naghahanap ka pala ng girlfriend. Bakit hindi mo nalang binalikan si Molly? Total, mukhang gusto niyang makipagbalikan sa'yo ngayon. Wika ni Jake na nakapagpahinto sa kanyang mga iniisip. Hindi siya pwede. Alam mo na mga tatay niya ang sinabi ni Attorney Harris na person of interest sa kaso ni Yuna, di ba? Si Mirando na isang senator ay ang tatay ng kanyang ex-girlfriend na si Molly. Sigurado si Johan na makikita niya ang matanda sa party ni Mr. Servino dahil close na magkaibigan ang dalawa. At naniniwala siyang maaaring may makukuha siyang impormasyon sa party para mahanap ang kanyang kakambal. Oo nga, pero hindi ba mas mapapalapit ka sa tatay niya kung makikipagbalikan ka kay Molly, pare? Hindi makakayanan ng loob ko makipagbalikan sa kanya. Mas lalo na ngayong nalaman ko maaaring ang tatay niya ang dahilan ng pagkawala ng kakambal ko. Matigas niyang paliwanag at hindi niya ito sumagot pa. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at bumuntong hininga. Bumalik na tayo sa mansyon, Jake. Gusto mong malaman kung anong itsura ni Bella, hindi ba? Gising na siguro yun ngayon. I'm sure she's not an ordinary girl, that's why you chose her. Oo, malayong malayo kay Molly. Sagot ni Johan at nag-umpisa na ulit silang mag-jogging pabalik ng mansyon. Sa kabilang banda, sa loob ng mansyon ay nililibot ni Bella ang kanyang paningin sa buong paligid habang naglalakad pababa ng hagdan. Ganito ang mga nakikita niya sa mga palabas. Pakiramdam niya tuloy ay isa siyang prinsesa na nakatira sa isang palasyo. Saktong nasa unang palapag na siya nang makita niya ang 2 matangkad na lalaki. Kaagad lumapit sa kanya ang isang binata na nakasuot ng itim na t-shirt at jogging pants. Pawis na pawis ito at hinihingal pa. Bella, this is Jake Montelo, my friend.
Saad nito kaya nanlaki naman ang mga mata niya nang mapagtantong si Johan ang kaharap niya ngayon. Hindi niya maiwasang mamangha habang nakatingin sa mukha ng lalaki. Totoo ngang hinala niyang gwapo ito. Matangos ang ilong nito, sakto lamang ang kapal ng kilay, at maging ang hugis ng mga mata ni Johan ay ang perpekto. Mukhang seryoso itong tao at madalang umiti. Kapansin-pansin din ang katawan ng lalaki. Nakikita niya ang biceps nito dahil nakasuot ito ng sleeveless t-shirt. Halatang halata na ito'y nag-gym. Nice to meet you, Bella. Bumalik sa realidad ang dalaga nang marinig niyang nagsalita si Jake. Napalingon siya rito at ngumiti. Nice to meet you too po, sir. Saad niya. Tumangon naman ito. Nagpaalam si Johan na maliligo muna ito. Sinabihan siya nitong pumunta ng dining area at hintayin ito bago mag-umpisang kumain ng almusal. Ang kaibigan naman nitong si Jake ay kinailangan ng umalis kaya hindi ito makakasabay sa kanila. Tahimik lang si Bella habang nakaupo at hinihintay si Johan. Hindi pa rin siya makapaniwalang nakita niya ang mukha nito. Ngayon pa lamang siya nakakita ng ganoon kagwapong lalaki dahil madudungis at masagulero ang mga lalaking nakikita niya sa kanilang probinsya. Nang makita niyang pumasok ng dining area si Johan, ay kaagad siyang napaayos ng upo. Nakasuot na ito ngayon ng isang simpleng itim na polo at pants. Basa rin ang buhok at magulo. Ang preskong-presko nitong tingnan. Hinila ng lalaki ang upuan sa kanyang harapan bago umupo. Pagkatapos ay may mga pumasok na maid at nilapag sa mahabang lamesa ang mga pagkain. Hindi pamilyar sa dalaga ang mga nakikita niyang pagkain ngayon, pero sigurado siyang mamahalin ng mga yon at masarap. Nang mag-umpisang kumuha ng pagkain si Johan ay nagsandok na rin siya ng kanin at nag-umpisang kumain. So about your mission, you will be my girlfriend, Bella. Biglang sabi ni Johan dahilan upang mabulunan siya. Mabilis na inabot sa kanya na binata ang isang baso ng tubig na kaagad niya namang ininom. Magiging girlfriend mo ako? Hindi makapaniwalang tanong niya pagkatapos uminom. Fake girlfriend, Bella. Pagtatama nito. Oo nga, pero bakit ako? At saka bakit? Para saan yan? Malakas itong bumuntong hininga. Kaya nga kita binili para gawing fake girlfriend ko. May pupuntahan akong isang party at kailangan kong may maisamang ka-date. So pagkatapos ng party, hindi mo na ako fake girlfriend? Hindi na. Pero isasama kita sa mga kampanya ko at mga project kasamang ibang mga nasa politiko. Bakit? Ano bang gusto mong mangyari? Ang manalo sa kampanya. At kailangan ko makuha ang tiwala ng mga tao. Kailangan ko rin ng koneksyon ng ibang mga tatakbo ngayong eleksyon. Pwede ka namang maghanap ng ibang babae. Bakit kailangan mo pang bumili? 5 million ang ginastos mo para lang sa fake girlfriend. Wala ka na bang magawa sa pera mo? Umiling ito at napahilot sa sentido na para bang nauubusan na ng pasensya. Sa tingin mo ba papayag ang isang babae kung bigla akong mag-alok ng ganun? Ikaw alam kong papayag ka dahil may utang na loob ka sa akin. Kung hindi ako nakabili sa'yo, baka may nangyari ng masama sa'yo ngayon. Alam ko, kaya nga labis ako nagpapasalamat. Pero kasi parang ang mahal ko naman para sa fake girlfriend na pwede mo namang makuha ng libre sa ibang babae na may gusto sa'yo. Gaya nga ng sinabi ko, wala akong ibang kilalang babae na aangkop sa gusto ko. Hindi ako pwedeng basta na lamang mag-alok sa iba dahil tumatakbo akong mayor. Maraming nakabantay sa akin na pwede akong gawan ng kwento. Isa pa, wag mo sabihin na 5 million na ang halaga mo. Dahil kung tutuusin, wala kang katumbas na halaga, Bella. Hindi nakaimik si Bella. Natutuwa ang puso niya dahil sa huling mga sinabi nito. Buti pa ito, nakikita ang halaga niya. Habang ang sarili niyang ama, pinresyohan siya para lamang sa sarili nitong kapakanan. Huwag ka mag-alala, Bella. Kahit binili na kita, babayaran pa rin kita sa mga ipapagawa ko sa'yo. Kasama na ron na maaari kang tumira rito sa mansyon. Bibigyan kita ng pagkain, pera, at damit. Kahit sasakyan kung hihilingin mo. Sabihin mo lang kung anong gusto mo. Tama ka naman. Oo na, pumapayag na ako. Kailan ba yung party? Tanong niya. Ayaw na niyang mag-inarte pa. Wala naman siyang kamag-anak sa Maynila. Walang tutulong sa kanya ngayon kaya kailangan niyang gawin ng alok ng lalaki para mabuhay pa siya. Hindi naman mahirap ang mga ipapagawa nito. Bukas ng gabi. Sagot nito kaya buong araw ay naging abala sila sa paghahanap ng dress na isusuot niya. Ang sabi ni Johan ay isang birthday party ang pupuntahan nila. Kinabukasan ay tinitingnan ni Bella ang kanyang sarili mula sa salamin. Nakasuot siya ng off-shoulder dark blue dress na umabot hanggang sa ibaba ng kanyang tuhod.
May slit din yon kaya nakikita ang kanyang legs. Nakalugay ang mahaba niyang buhok kaya mas naging maganda tingnan sa kanyang dress. Nang tawagin siya pababa ng isang maid dahil hinihintay na raw siya ng lalaki, ay kaagad naman siyang lumabas ng kanyang kwarto. Pagbaba ay nakita niya si Johan na hinihintay siya. Nakasuot ito ng plain dark blue tuxedo na bumagay sa kanyang suot na dress. You look beautiful. Kaagad nitong sabi nang makababa siya, dahilan upang manlaki ang mga mata niya at makaramdam ng hiya. Salamat. Ikaw din, ang gwapo mo. Bagay sa iyong suot mo. Sagot niya. Tumango lamang ito bago ialok ang braso. Humawak naman doon ng dalaga bago sila sabay na lumabas ng mansyon. Kinakabahan ka ba? Tanong nito sa kanya habang nagmamaneho papunta sa venue. Oo, ngayon pa lang kasi ako makaka-attend ng ganitong klaseng party. Don't worry, hindi naman ako aalis sa tabi mo buong oras ng party. And by the way, I'm curious. Nasaan ang ibang pamilya mo? Hindi ka ba nila pinaghahanap? Patay na ang nanay ko. Namatay siya dahil sa tuberculosis. Yung kuya ko namang si Bernido, nakakulong ngayon dahil nagdodroga. Yung tatay ko na lang ang kasama ko sa bahay na nagawa akong ibenta sa maliit na halaga. Panigurado ako nasa sugalan na naman siya ngayon. Saad niya bago mapait ng umiti. Mga pinsan, tita at tito, wala ka? Wala rin naman ako maaasahan sa iba kong mga kamag-anak. Wala nga silang nagawa nung kinuha ako ng bumili sa akin kay tatay. I'm sorry to hear that, Bella. Napakahirap ng pinagdaanan mo. Wala yun, ayos lang. Ikaw ba? Nakabukod ka ba sa pamilya mo? My parents already died. My dad is a famous lawyer, but sadly, he died because of heart attack. While my mom, she's an artist, but she committed suicide because of depression. Meron pa akong kakambal na babae, kaso ilang buwan na siyang nawawala. Natigilan ang dalaga sa narinig. Gusto niya sanang makilala pa ang lalaki, ngunit dahil sa sinabi nito, ay mabilis siyang nagsising tinanong pa niya ang bagay na yon. Sorry, hindi na lang sana ako nagtanong. Pero sana mahanap ng kakambal mo. It's okay. But yeah, I'm really hoping na mahanap na siya. Tumango na lamang si Bella at naging tahimik ang naging biyahe nila. Huminto ang kanilang sinasakyan sa isang engranding mansyon. Mula sa labas ay rinig na rinig ang malakas na tugtog ng musika na nanggagaling sa loob. Bumaba si Johan ng sasakyan at pinagbuksan si Bella ng pintuan ng kotse. Muli nitong inialok ang braso at kumapit naman siya roon. Halos lahat ng nasa loob ay mga nasa politika. Huwag mong kalimutan na umiti habang kausap sila. Paalala nito habang naglalakad sila papasok. Mas lalo namang nakaramdam ng kaba si Bella nang makapasok na nga sila. Hindi niya maiwasang mamangha sa ganda ng paligid. Maraming mga mayayamang tao na nagsasayaw. Elegante ang bawat kilos ng mga ito at hindi makikitaan ng mali. Johan, mabuti naman at nakapunta ka. Salamat sa pagtanggap ng invitation. Napalingon ang dalaga sa isang matandang lalaki na naglalakad papalapit sa kanila. Happy birthday, Senator Servino. Ikaw lang nag-invite sa akin. Paano pa ako makakatanggi? Nakangiting sagot ni Johan. Natawa ang matanda at sandaling napatingin kay Bella. Who is she, Johan? Lumingon sa kanya ang binata bago nagsalita. She's Bella, my girlfriend. Bella, this is Senator Arkin Servino. Ngumiti naman ang dalaga bago tinanggap ang kamay ng matanda. Nice to meet you po and happy birthday po. Thank you, Iha, and nice to meet you too. You look gorgeous. Sagot nito habang nakangiti. Lumingon ito kay Johan. Kaya naman pala ayaw mong makipagbalikan kay Molly. May bago ka na palang girlfriend. Ngumiti lamang si Johan. Ilang sandali pa silang nag-usap bago magpaalam na umalis si Mr. Servino. Pumunta sila sa isang table para maupo, hanggang sa napansin ni Bella ang paglapit ng isang balingkinitang babae. Johan, good evening. Nakangiting saad nito sa lalaki. What are you doing here, Molly? Gusto lang kitang kumustahin. Tinatawagan kita kanina para sabay na sana tayong pumunta rito, pero hindi mo naman sinasagot. Napalingon si Johan kay Bella, dahilan upang mapatingin din si Molly. Oh, who is she, Johan? She's my girlfriend. Sagot ng lalaki bago hawakan ang kanyang mga kamay na nakapatong sa lamesa. Pinigilan naman ni Bella ang pagsinghap. Nakita niya ang gulat sa mukha ni Molly. Girlfriend? Yes, so show some respect. And can you please leave us alone? Napakunot ang noo nito bago walang imik na umalis sa table nila. She's my ex-girlfriend, si Molly.
Kwento ni Johan nang makalayo sila sa babae. Yung kamay mo. Sambit niya dahil nakahawak pa rin ito sa kamay niya. Tumikim naman ito bago bumitaw. Sorry. Halatang mahal ka pa rin niya, Johan. Pag-iiba niya ng topic. Yeah, but I don't care. Wala na ako nararamdaman para sa kanya. Tumango na lamang si Bella. Noong gabing yon ay marami pa siyang nakilalang mga nasa politika. Pinapakilala naman siya ng lalaki bilang girlfriend nito. Ilang sandali ang lumipas at nagpaalam si Johan na pupunta lamang ng restroom. Tumango lamang siya at nanahimik sa kanilang table nang makita niya ang paglapit ni Molly sa kanya. What's your name? Mataray na tanong ng babae sa kanya. Hindi nito suot ngayon ang pinakitang ngiti kanina sa harap ni Johan. Bella, sagot niya. I'm Molly by the way, Johan's girlfriend. Hindi ba't ex-girlfriend? Pagtatama niya, napansin niya ang iritasyon sa mga mata nito. Look Bella, I know Johan. Alam kong pinaglalaruan ka lang niya, pero sa huli ako pa rin ang mahal niya. Kung mahal ka pala, bakit ayaw niya makipagbalikan sa'yo? Nakita niya ang paggising nito sa kanyang sinabi. You have a sharp tongue, Bella. I like it. Pero wag kang masyadong magpakasaya sa piling ni Johan. Sigurado naman akong babalik din siya sa buhay ko. Masungit nitong saad bago naglakad papalayo at iwan siyang mag-isa. Sakto namang bumalik na ang lalaki. May nangyari ba? Nakita kong galing si Molly sa table natin. May ginawa ba siya sa'yo? Seryosong tanong ni Johan sa kanya. Malakas lamang siyang napabuntong hininga bago umiling. Kinausap niya lang ako at nagpakilala lang siya. Yun lang? Mukha ring galit siya sa akin. Hindi siguro tanggap na may girlfriend ka na. Bumuntong hininga si Johan. Don't worry about her, Bella. Kung galit man siya, sisiguraduhin kong hindi na siya makakalapit sa'yo. Salamat. Ikaw, may nakalap ka bang impormasyon tungkol sa kapatid mo? Wala, mukhang maingat sila. Di bale, marami pa namang next time. Gabing-gabi na nang makauwi sila. Ramdam ni Bella ang pagod ng kanyang buong katawan nang mahiga sa kama. Mabilis siyang nakatulog at kinabukasan, pagtayo niya, ay malakas siyang napasigaw sa sakit nang bigla siyang bumagsak sa sahig. Narinig niya ang malakas na pagbukas ng pinto. What happened, Bella? Tanong ni Johan. Halatang kakagising lamang din ito dahil magulo ang itim nitong buhok. Napatingin siya sa mga paa niyang sumasakit. May nakita siyang mga sugat doon. Malakas siyang napabuntong hininga nang mapagtanto kung saan niya yun nakuha. Bakit may mga sugat ka, Bella? Narinig niyang tanong nito, sabay lumapit upang makita ang kanyang paa. Dahil to sa heels na ginamit ko kagabi. Napalingon ito sa kanya. Hindi ka sanay gumamit? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pwede naman ng walang heels. Sayang naman kung hindi ko gagamitin. Mukhang mahal pa naman. Ikaw talaga. Hintayin mo ako rito. Kukuha lang ako ng first aid. Umalis ito sandali at nang bumalik ay may dala na itong gamot para sa kanyang mga sugat. Pinaupo siya nito sa kama at pinanood niya itong maghatak ng isang upuan. Umupo ito roon at ipinatong ang kanyang paa sa mga binti nito. Kaya ko namang gamutin yan, Johan. Saad ni Bella dahil sa hiyang nararamdaman. Ang bilis din ng tibok ng kanyang puso. Hindi ka na nga makatayo. Paano mo pa magagamot to? Masungit nitong sagot habang pinupunasan ang dugo sa paa niya. Kung sana sinabi mo sa akin hindi ka nagsusuot ng heels, hindi ka sana magkakasugat. Ayoko kasing masayang yung perang ipinambili mo ng heels. Ang hirap-hirap kumita ng pera ngayon. It's okay, pera ko naman yun. Pero para sa katulad ko mahirap, mahalaga ang bawat piso sa akin, Johan. Tinitipid ko ang sarili ko dahil ayoko sa mga mahal na bagay. Hindi rin ako sanay na may gumagastos para sa akin. Okay, I'll take note of that. But I think you deserve to experience those kind of things you don't try because of money. I know you sacrificed a lot, lalong-lalo na sa pamilya mo. Malakas siyang napabuntong hininga. Kahit naman ganoon ang nangyari, mahal na mahal ko pa rin sila. Hindi ko lang talaga matanggap na nagawa akong ibenta ni Papa para sa pera. Sabi niya. Ikaw ba? Sana hindi ka sumuko sa paghahanap sa kapatid mo. Alam ko yung pakiramdam ng mag-isa. Wala naman akong planong sumuko. Alam ko kasing mahahanap ko rin siya. Giit nito at napansin niya ang pagngiti ng lalaki. Alam mo, mas bagay sa iyong palaging nakangiti, Johan. Komento niya dahilan upang mawala ang ngiti nito at matawa siya. Sa maikling panahon niyang nakasama si Johan, ay napatunayan niya namang malinis ang kalooban nito.
May puso at may mga problema rin kinakaharap tulad niya. Habang lumilipas sa mga araw ay nagiging mas malapit pa si Johan kay Bella. Palagi niyang kasama si Bella sa kanyang pangangampanya, sa pakikipag-usap sa mga tao at pagpunta sa mga free medical mission projects. Napagtanto niyang simple lamang na babae si Bella. Hindi maluho at hindi rin maarte, na bihira niya lang makita sa ibang mga babae na kilala niya. Ang pagiging masayahin nito sa mga simpleng bagay ay nagbibigay din sa kanya ng saya. Hindi niya maiwasang mamangha habang pinapanood itong magbigay ng flyers sa mga tao habang sila'y nangangampanya. Kahit bakas ang pagod sa mukha nito ay hindi pa rin ito nakakalimutang umiti. Johan Coringdo po, number 13 sa balota. Wika ng dalaga sa mga taong nadadaanan ng kanilang campaign car na sinasakyan. May mga kasama rin silang ibang tao na parte ng partido niya at na tumutulong sa pamimigay ng flyers. Lumingon bigla si Bella sa kanya. Ngumiti ka naman, Johan. Baka isipin nilang masungit ang susunod na mayor ng Maynila. Napailing naman siya bago napangiti. Inabot niya sa dalaga ang isang styrofoam na naglalaman ng pagkain. Magpahinga ka muna, Bella. Kanina ka pang kumikilos. At hindi mahal ang laman yan. Nakita niya ang pagnguso nito bago yun tanggapin. Nag-take note ka talaga sa sinabi ko noon. Tugon nito, ngunit tanging pagngiti lamang ang naging sagot niya. Kinabukasan ay hindi na niya pinasama si Bella sa kanyang meeting na pupuntahan kasama ang kanyang mga partido para pag-usapan ang nalalapit na eleksyon. Sinabihan niya itong magpahinga na lamang sa mansyon. Gusto niyang makapagpahinga to. Hindi na naman ito nagprotesta. Habang nasa gitna ng meeting si Johan ay naramdaman niyang tumunog ang kanyang cellphone. Excuse me, sasagutin ko lang to. Paalam niya sa mga kapartido bago tumayo at sagutin ang tawag ni Belen, ang kanyang mayordoma sa mansyon. Hello, bakit po kayo napatawag, Manang? Tanong niya. Sir, nandito po ako ngayon sa San Lazaro Hospital. Sinugod po namin si Ma'am Bella dahil nahihirapan siyang huminga. Nanlamig ang buong katawan ni Johan sa narinig. What happened? How is she? Nakawala po kasi yung mga alaga niyong rabbit. Nilaro ni Ma'am tapos biglang nahirapan na siyang huminga at nawala ng malay. Ang sabi sa amin ng doktor, may allergy daw siya sa rabbit. Hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nagigising. Okay, pupunta na ako riyan. Hintayin niyo ako. Tugon niya bago ibaba ang tawag. Kaagad siyang nagpaalam sa mga kasama at nagmamadaling pumunta ng ospital. Pagdating niya roon ay saktong gising na si Bella. How are you? May masakit ba sa'yo? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa boses. Maayos na ako. Nakatulong yung gamot na pinainom sa akin ng doktor kanina. Pasensya na pumunta ka pa rito at naabala kita sa meeting mo. Hindi ko rin kasi alam na may allergy pala ako sa mga rabbit. It's okay. Hindi rin naman ako makakapag-focus sa meeting kung alam ko nandito ka sa ospital. Sagot niya. No worries. I will make sure that my rabbits will never get out of the cage again. At hindi na rin ako lalapit pa sa kanila. Kasalanan ko rin naman kasi. As you should. Pinag-alala mo ako kanina ng sobra, Bella. Napangiti naman to. Huwag ka nang mag-alala, hindi na ulit mangyayari yon. Pasensya na at naabala pa kita sa meeting mo. Magsasalita pa sana siya, ngunit biglang nag-ring ang kanyang cellphone. Kinuha niya yon at nakitang si Arthur ang tumatawag. Nagpaalam siya kay Bella bago lumabas ng kwarto nito. Hello? Ano? May balita na ba sa pinapagawa ko sa'yo? Mabilis niyang tanong sa nasa kabilang linya. Ang lalaki ay kanyang tapat na tauhan. Inutusan niya itong magbantay sa mga kilos ni Molly at sa tatay nitong si Mirando. Upang maisagawa iyon ay nag-apply si Arthur bilang bodyguard ng ex-girlfriend niya at mabilis naman itong natanggap. Wala pa po, sir. Pero kaninang umaga, inutusan ako ni Molly na bantayan ang kilos ni Ma'am Bella. For what? Hindi ko pa po alam. Pero siguradong natitrigger siya dahil may bago na kayong girlfriend, sir. Okay, basta i-report mo agad sa akin ang mga kilos niya. About sa pagbabantay mo na utos niya, sundin mo lang pero wag mong ire-report lahat sa kanya. Lalo na yung mahahalaga na hindi na niya kailangan pang malaman. Copy, sir. Nang matapos silang mag-usap ay nagpasalamat siya bago ibaba ang tawag. Binalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa at malakas na napabuntong hininga. Hindi niya alam kung anong binabalak ni Molly. Ngunit gagawin niya ang lahat upang hindi mapahamak si Bella. Lalo na ngayong importanteng tao na sa kanya ang dalaga. Sa maigsing panahon na lagi silang magkasama, nasasanay na siya sa presensya nito. Hanggang sa na-realize niya na umiibig na siya rito.
Matapos lang ang problema niya ay aalokin na agad niya ito ng kasal. Nagtuloy-tuloy ang pagbuti ng pakiramdam ni Bella. Nang tuluyan siyang gumaling ay pinayagan na siya ng doktor na makauwi. Ngunit habang nasa loob ng sasakyan, ay hindi maiwasang magtaka ni Bella nang mapansing hindi naman papunta sa mansyon ang kanilang tinatahak. Manong, sa mansyon po tayo pupunta, di ba? Tanong niya sa driver ni Johan. May dadaanan muna po tayo, ma'am. Tumango na lamang siya at nanahimik. Tiwala naman siya kay Manong dahil isa ito sa tapat na tauhan ni Johan. Ilang oras ang lumipas bago huminto ang sinasakyan niya sa isang malaking mansyon. Nandito tayo sa Batangas, ma'am. Si Sir Johan ang nagmamay-ari ng private villa na to. Sambit ng driver. Tara na po sa loob. Siguradong hinihintay ka na ni Sir. Sumunod naman siya at nang makapasok sila sa mansyon, sinabihan siya nitong dumiretso sa may bahaging swimming pool. Pagkasabi nun ay iniwan na siya ng matanda mag-isa. Kahit nagtataka ay sumunod na lamang siya sa instruction nito. At ganoon na lamang ang pagkagulat niya noong makita si Johan. May hawak itong isang bouquet ng bulaklak at nakasuot ng itim na suit. Sa tabi ng lalaki ay isang dinner table na may 2 upuan. Nang makita siya nito ay mabilis itong lumapit sa kanya. Flowers for you, Bella. Masuyong wika nito. Hindi naman niya napigilang mapangiti bago tanggapin ang bouquet. Salamat. Sabi niya at ngumiti naman ito pabalik, bago hawakan ang kanyang kamay at pinaupo sa upuan. Hindi niya mapigilang mapatingin sa ayos ng lamesa. Maganda yun. Maayos ang pagkakapwesto ng mga plato. Meron pang 2 maliit na kandila. Maganda ba? Ako nagayos niyan. Narinig niyang wika ni Johan, kaya naman nilingon niya ito. Nakaupo na rin ang lalaki sa harapan at nakangiti sa kanya. Tumango naman siya. Teka, para saan ba mga to? Anong meron? It's actually my birthday today. Birthday? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nabilhan man lang sana kita ng regalo. Hindi na kailangan dahil may mas maganda pa akong regalo na natanggap na hindi mapapantayan ng kahit anong material na bagay. Seryosong saad ni Johan at hinawakan ang kanyang kamay. Mabilis niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Thank you for coming into my life, Bella. You've changed me, na kahit ako hindi ko man lang namalayan. Thank you for bringing happiness in my heart. Naramdaman ng dalaga ang pagtulo ng kanyang luha na kaagad niya namang pinunasan. Natutuwa siya na mayroong isang tao na nakaka-appreciate sa kanya dahil kahit kailan ay hindi niya narinig ang mga ganoong salita sa ibang tao, lalong-lalo na sa kanyang pamilya. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Tanong niya. Napatingin siya sa mga kamay nitong hindi pa rin makabitiw sa kanyang kamay. Bella, I love you so much. Alam kong fake girlfriend kita sa harapan ng publiko. Pero ayaw mo bang gawing totoo ang peking relasyon natin? Nanlaki ang mga mata niya sa narinig. Mahal mo ako, Johan? Anong nakakagulat dun? Para namang ang hirap-hirap kong mahalin. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay hindi na niya nakayanan pang pigilan. Sunod-sunod ang pagpatak ng kanyang mga luha na nagpapanik kay Johan. I'm sorry. Why are you crying? Mabilis nitong pag-aalo at lumapit sa kanya. Masaya lang ako, Johan. Sagot niya at pinunasan ng kanyang mga luha. Hindi ko pinapaasa ang sarili ko dahil alam ko namang mabait ka lang sa akin. Hindi ko alam na may nararamdaman ka na rin pala sa akin. Rin? What do you mean, Bella? Mahal din kita, Johan. Matagal na. Hindi ko lang sinasabi at pinapahalata dahil ayaw kong paasahin ang sarili ko. Dahil sino ba naman ako? Nabili mo lang ako sa auction. Mabilis siya nitong niyakap ng mahigpit. Our feelings are mutual? I'm so happy, Bella. You're the greatest gift I've ever received. Please stop belittling yourself, Bella. Para sa akin, ikaw ang pinakatatangi kong babae. I don't care kung saan ka nagmula o kahit sino ka pa. Ang importante, mahal mo rin ako. Masaya akong may isang tulad mo na tumanggap sa kagaya ko, Johan. Salamat. Pangako na pakamamahalin kita. Yun ang gabing hinding-hindi makakalimutan ng dalaga. Tuwang-tuwa siyang makinig kung paano siya nagustuhan ni Johan. Ramdam na ramdam niyang masaya ang lalaki dahil halos hindi na mawala ang ngiti nito sa labi. Sa mga sumunod na buwan ay mas lalo silang naging masaya at malapit sa isa't isa. Sa bawat araw na lumilipas ay mas lalo nilang nakikilala ang isa't isa. Isang gabi ay umuwi si Johan sa kanilang mansyon na halatang may dinadamdam. May problema ba, Johan?
Tanong niya bago pumasok sa kanilang kwarto. Naabutan niya itong nakaupo sa kama. Lumingon ito kay Bella bago malakas na bumuntong hininga. Ilang buwan na lang malapit na ang araw ng botohan. Sa tingin mo magagawa akong manalo? Hindi kaagad sumagot si Bella at pinagmastang mabuti ang mukha ng kanyang nobyo. Halata ang stress sa lalaki dahil sa malalim na eye bags. Ngunit kahit ganoon ay hindi pa rin nawawala ang pagiging magandang lalaki nito. Mabuti kang tao, Johan. Para sa akin ay karapat-dapat kang manalo dahil malinis ang puso mo. Pero palagi mong tandaan na manalo ka man o matalo, palagi ako nakasuporta sa iyo at hindi kita iiwan. Alam kong marami ka nang iniisip. Kaya sana naman ay isipin mo na lang ang mga positibong bagay na pwedeng mangyari. Naputo lang kanyang sasabihin nang hatakin siya ng lalaki papalapit at mabilis na hinalikan. Kaagad naman siyang tumugon at humawak sa leeg nito. I love you so much, Bella. Anas ni Johan sa gitna ng kanilang paghahalikan na nagbigay ng saya sa kanyang puso. Nang gabing yun ay ibinigay ng dalaga ang kanyang sarili sa nobyo. Para sa kanilang dalawa, hindi pagtatalik ang nangyari. Iyon ay simbolo at pangako ng kanilang habang buhay na pagmamahal sa isa't isa. Matulin na sumapit ang eleksyon at hindi nga sila nabigo dahil nanalo si Johan na mayor ng kanilang bayan. Halos 2 araw na natili si Johan sa kanilang headquarters kaya miss na niya si Bella. Kaya naman pagkatapos maanunsyo kung sino ang nanalo na alkalde, ay nagmamadali siyang umuwi sa mansyon upang ibalita kay Bella na siya na ang mayor ng Maynila. Pero pagdating niya, ay ni anino ng dalaga ay hindi niya nakita. Sinubukan niya magtanong sa mga maids, ngunit ang sagot lang sa kanya ng mga ito ay umalisto. Sinubukan niya ring tawagan ang number ng dalaga ngunit hindi ito sumasagot. Napahinto siya sa pagtitext sa nobya nang makatanggap siya ng tawag mula kay Arthur. Mabilis niya itong sinagot. Sir, inutos po ni Molly na kidnapin si Ma'am Bella. Kasama ko po siya ngayon at walang walay. Bungad ni Arthur sa kanya sa kabilang linya. Pumunta na kayo rito. Baka kung ano pang mangyari sa kanya. Gustuhin ko man siyang itakas pero malalaman ni Molly na traitor ako. At malalaman niyang ikaw ang amo ko, sir. What? Bakit niya inutos yun? Sira ulo na ba siya? Gulat niyang saad. Ramdam niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay dahil sa pag-aalala kay Bella. Gusto niya kasi kayong siraan. Pumunta ka na ngayon dito, sir. Papunta na rin dito si Molly. Kapag naunahan ka niya, sigurado ako may mangyayaring masama kay Ma'am Bella. Hindi ko maipapangako na maililigtas ko siya kapag narito na si Molly. Okay, send me your location now. Utos niya at mabilis na lumabas ng mansyon. Agad naman niyang natanggap sa text ni Arthur ang location nito at ni Bella. Mabilis siyang kumilos at sumakay ng kotse. Tinawagan niya rin si Jake para magpatulong na magpasama sa mga pulis. Ramdam na ramdam ni Johan ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang mabilis na nagmamaneho papunta sa abandonadong mansyon na kinaroroonan ni Bella. Ngunit pagdating niya roon kasama ang mga pulis ay nanlumo siya dahil kasalukuyan ng nasusunog ang mansyon at kahit pilitin niyang pumasok sa loob, pinipigilan siya ng mga kasama. Umalis kayo sa harapan ko. Hayaan niyo akong iligtas si Bella. Nabasag ang kanyang boses habang pilit na umaalis sa pagkakahawak sa kanya ni Jake. Mamamatay ka kapag nagpumilit ka pang pumasok sa loob, Johan. Nakikita mo pang nasusunog na ang buong mansyon. Malakas na sigaw nito sa kanya. Para na rin ako namatay kapag nawala sa akin si Bella, Jake. Kailangan ko siyang iligtas. Pabayaan niyo akong iligtas siya. Pakiusap. Bella! Bella! Paulit-ulit niyang paliwanag at sigaw. Ngunit hindi pa rin siya pinapakinggan ng kanyang kaibigan. Tuloy-tuloy ang pagtulo ng luha sa kanyang mga mata habang pinapanood ang natutupok sa apoy na mansyon. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman. Hindi niya magawang maging masaya mula sa pagkapanalo niya sa eleksyon dahil sa isiping baka patay na si Bella. Hanggang sa nagdatingan ang mga bumbero, lalo siyang nawalan ng ganang mabuhay nang tukuyin ng mga investigador na may sunog na babae ang mga itong natagpuan at sinasabing ito ay si Bella. Walang araw na hindi umiiyak si Johan dahil iniisip palagi ang sinapit ng dalaga. 3 taon na ang nawala sa kanya, at ngayong pati ang babaeng mahal niya ay kinuha na rin sa kanya, pakiramdam niya ay masisiraan na siya ng ulo. Sa mismong araw ng libing ni Bella, pagka-uwi niya ng kanyang mansyon ay nakita niyang naghihintay si Molly sa kanya. What are you doing here? Malamig niyang tanong sa babae. Ramdam niya ang galit na nararamdaman para kay Molly dahil ito ang dahilan kung bakit wala na ang babaeng mahal niya ngayon. I just want to say condolences. I heard what happened about your girlfriend.
Sagot nito na mas lalong nagpairita sa kanya. Pwede bang wag mo nang ipakita ang pagmumukha mo sa akin, Molly? Kung pumunta ka rito para pilitin ako makipagbalikan, hindi ako magdadalawang isip na ipakaladkad ka sa mga guard. What are you talking about? Hindi ba't hindi mo naman talaga mahal ang babaeng yon? And who are you to know who I love and who I don't? Umalis ka na. Matagal nang natapos ang kung ano mang nangyari sa atin noon. Leave now. I don't want to see your face again. Napilitan tuloy umalis si Molly dahil sa nakikitang galit sa kanyang mga mata. At mukha ring nakinig ito sa kanya dahil sa mga sumunod na araw ay hindi na nga ito nagparamdam pa sa kanya. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa unknown number. Kahit nag-aalangan ay pinili niyang sagutin ang tawag. Hello? Who's this? Tanong niya sa nasa kabilang linya. Si Arthur to, sir. Halos mabitiwan ni Johan ang hawak niyang cellphone nang marinig ang tapat na tauhan. Arthur? Buhay ka? Opo, nakaligtas po kami ni Ma'am Bella. Nandito po kami ngayon sa Agusan del Sur. Naninirahan kami sa bahay ng lola ko. Pasensya na po't ngayon lang ako nakatawag. Kasama pong nasunog ang cellphone ko sa lumang mansyon ni Molly. Kaya nahirapan ako makahanap ng komunikasyon sa'yo. God, I thought you two are really gone. Sa tuwa ay napaluhan na lamang si Johan na hindi namamalayan. Sabik na siyang muling makita ang dalaga. Ginawa ko pong lahat para makaalis kami sa sunog. Thank you, Arthur. Habang buhay ko itong tatanawing utang na loob sa'yo. Tungkulin ko po na protektahan ka at ang mahal mo, sir. Salamat. Pero kung buhay kayo, kaninong mga bang kayong nakuha sa nasunog na mansyon? Nag-aalalang tanong niya. Hindi pa rin siya makapaniwalang buhay pa ang kanyang kasintahan. Baka sa mga tauhan ni Molly na naiwan, sir. Baka nga. Hindi rin kasi matukoy kung sino yun. Dahil nahaluan na ng ibang mga nasunog na gamit yung abo. Hindi na rin ako nagtangkang ipa-autopsy ang bangkay dahil ang akala ko, kayo lang ang nasa loob ng mansyon. Thank you na nahuli kayo ni Molly kaya kayo sinunog. Inilibing ko kayo ng maayos. Araw-araw ako nagluluksa. And now all the pain is gone. I wanna see her right now, Arthur. Kamusta siya? May mga galos po siyang nakuha mula sa sunog. Pero hindi naman po masyadong malala. Maayos na rin ang kalagayan niya ngayon. Alam niyo po bang buntis siya, sir? She's pregnant? Opo, mabuti na lang talaga at hindi siya nakakuha ng matinding galos sa sunog. Pwede niyo po siyang puntahan dito anytime. Not yet, Arthur. Kahit gustong-gusto ko na siyang makita, kailangan ko munang magtiis. Please take care of her. Naisip ko mas mabuting nasa malayong lugar muna siya sa akin, lalo na at nagdadalang tao siya sa panganay namin. Delikado ang buhay niya hanggat hindi nakukulong si Molly. Baka may mas malala pa siyang gawin kay Bella sa susunod. Bakit hindi ka nalang magsampa ng kaso, sir? Pwede akong tumistigo. May mga ebidensya din ako na magpapatunay na siya ang mastermind ng pagdukot kay ma'am. Nasecure ko mga yun sa email ko bago nasunog ang cellphone ko sa mansyon. Just keep those evidence. Kakailanganin natin yun. Sa ngayon, masyado pang maaga para idemanda siya. Hahayaan ko na lang muna siyang makalaya. Pero sa oras na mahanap kong kakambal ko, sisiguraduhin kong mabubulok sila ng kanyang tatay sa kulungan. Huwag mo munang sabihin kay Bella na nagkakausap tayo. Please take care of her while I'm finding justice. I just need time, Arthur. Soon makakasama ko rin ang mag-ina ko. Sige po, sir. Ako pong bahala sa mag-ina nyo. Safe po sila rito. Salamat. Maaasahan ka talaga. Magpapadala ako ng pera sa account mo para sa lahat ng kailangan nyo. Pati na rin para sa'yo dahil iniligtas mo ang pinakamamahal ko. Ikaw na ang bahala sa kanila, okay? Ora mismo ay nag-transfer agad siya ng pera sa account ni Arthur para mabili nito agad lahat ng kailangan ni Bella. Masaya siyang malaman na buhay ang dalaga, ngunit hindi pa sila pwedeng magsama ngayon dahil baka malagay na naman sa alanganin ang buhay nito. Samantala, sa maliit na bahay sa Agusan del Sur kung saan pansamantalang naninirahan si Bella, hindi niya maiwasang isipin si Johan habang nakadungaw sa bintana. Alam kong mismo na si Sir, pero para rin sa kaligtasan ng anak niyong pananatili mo rito. Narinig niyang wika ni Arthur, ang lalaking tumulong sa kanyang makaalis sa nasusunog na mansyon. Napag-alaman niya ring nagtatrabaho to kay Johan. Nag-iimbestiga ito kay Molly at sa tatay nito. Alam ko naman yun, pero hindi ko mapigilang mag-alala para sa kaligtasan niya. Sagot niya habang nananatili ang tingin sa mga alon ng dagat. Naikwento na ni Arthur sa kanya na nakausap na nito si Johan at nagdesisyon na doon muna siya sa probinsya.
malayo sa gulo at kapahamakan. Nangihinayang lang siya na hindi man lang niya nasabi ng personal kay Johan na magkakaanak na sila. Pero di bale, pag natapos na nito ang gulo kay Molly, magkakasama na ulit sila at maghihintay siya sa pagkakataong yun. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwalang nakaligtas sa ni Arthur mula sa sunog. Sana pala ay hindi na lang siya umalis ng mansyon nung araw na yun. Hindi sana siya nakidnap. Ang sabi ni Arthur, napansin nitong binubuhusan ng mga tauhan ni Molly ang buong mansyon kung saan siya ay kinulong. Kaya naman agad kumilos si Arthur upang itakas siya. At bago pa tuluyang matupok ang lumang mansyon, ay matagumpay silang nakalabas at nakalayo sa lugar. May mga katiwala roon sa loob ng mansyon na malamang ay hinayaan ng masunog na mga gunman na utosan ni Molly. Hindi mo kailangan mag-alala, ma'am. May mga bodyguards namang palaging kasama si Sir Johan. At isa pa, makakasama lang para sa bibi niyo ang sobrang pag-iisip. Inihabilin ka pa naman niya sa akin. Salamat talaga sa pagligtas mo sa amin ni baby. Wala po yun. Sabi ko nga po kay sir, tungkulin ko na siguraduhin ang kaligtasan niyo. Bakit nga pala person of interest ang tatay ni Molly sa pagkawala ni Yuna? Curious niyang tanong. Hindi pa rin kami sigurado. Pero nalaman naming dating magkatrabaho si Mirando at ang tatay ni Sir Johan. Base sa nalaman namin, mukhang nagkaroon sila ng personal na galit sa isa't isa. Alam din namin gumagawa ng mga illegal na transaksyon ng tatay ni Molly. Kaya hindi imposibleng siya ang dahilan, kaya't hindi pa rin nahahanap si Yuna hanggang ngayon. Napagtanto ni Bella na delikado nga talaga ang mga taong kakaharapin ni Johan. Ipinagdasal na lamang niya na maging ligtas ito habang siya'y nasa malayo. Dumaan pa ang mga araw, linggo at mga buwan. Nanatili pa rin si Bella sa pangangalaga ni Arthur. Gustuhin man niyang umuwi na kay Johan ay hindi pa pwede. Pero kahit malayo ay nakakausap pa rin naman niya sa cellphone ng nobyo. How are you, mahal? Nakakaramdam ka pa rin ba ng pagkahilo? Malapit na ang due date mo, di ba? Tanong ni Johan sa kanya sa kabilang linya. Ganoon ang routine nila araw-araw para maibsan ang kanilang pangungulila sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay nasa 8 buwan na ng kanyang pagbubuntis. Oo, hindi na rin ako nakakakilos ng maayos dahil masyado nang mabigat ang tiyan ko. Narinig niya ang malakas nitong pagbuntong hininga. I'm sorry, Bella. Wala ako sa tabi mo para alagaan ka. Huwag ka na mag-alala. Alam ko namang nahihirapan ka rin sa sitwasyon natin. Pero tandaan mo, kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. At maghihintay ako na mabuo ulit tayo. Kapag tapos na ang problema mo sa mag-ama ni Molly. Salamat sa pangunawa, mahal. Pangako na babawi ako kapag magkasama na ulit tayo. Hindi naman kailangan. Kahit naman nasa malayo ka, nagagampanan mo pa rin naman ang responsibilidad mo sa amin ni baby sa pamamagitan ni Arthur at ng lola niya. Mabubuti silang tao kaya okay lang kami rito ng anak mo. Ikaw ang dapat na mag-ingat dahil bukod sa tungkulin mo sa taong bayan, may mga masasamang loob ka ring dapat iwasan. I will, mahal. Malapit na malapit ko na silang mahuli. Konting tiis na lang, ha? I love you and our baby. Mahal ka rin namin. Lumipas pa ang mga linggo at sumapit na ang araw ng panganganak ni Bella. Kahit malungkot dahil wala si Johan sa kanyang tabi, pinilit niyang magpakatatag para sa kanyang anak. Nang magising siya kinabukasan sa ospital ay ganoon na lamang ang gulat niya nang makita si Johan na buhat-buhat ang kanilang anak. Johan? Anong ginagawa mo rito? Hindi makapaniwalang tanong niya. Lumingon naman to sa kanya at napangiti nang makitang gising na siya. Bella, our daughter is finally here. Masayang wika nito at naglakad papalapit sa kanya bago inabot sa kanya ang kanilang anak. Pansin niya ang pamumula ng mga mata nito na para bang kakaiyak lang nito. Paano ka nakarating dito? Di ba iniiwasan mong matuntun kami ni na Molly? Nag-ingat ako, mahal. Hindi ko na talaga makayanang hindi ka lapitan. Lalong-lalo na ngayong kapapanganak mo pa lang. Gusto kong makarga ang baby natin at i-welcome siya. Ang totoo, ilang beses na din akong pumunta dito sa Agusan del Sur. Pero hindi ako nagpapakita sa'yo. Dahil baka hindi ko makayanan sa mansyon na lang ulit kita patirehin kasama ako. Gaya ngayon, gusto ko na kayong iuwi ni baby pero hindi pa pwede. Miss na rin kita, Johan. Ang tagal-tagal na rin nung nakasama kita ulit. Alam ko namang para sa kaligtasan namin kaya kami nandito. Pero hindi ko pa rin talaga maiwasang makaramdam ng lungkot. Ngumiti si Johan bago patakan ng halik ang kanyang labi. Nandito na ako. Hindi ko na kayo iiwan pa.
Pero paano sina Molly? Gagawa ako ng paraan na malusutan ng mga tauhan niya. Nang makalabas si Bella ng ospital, ay sa bahay pa rin ng lola ni Arthur sila tumuloy. Hindi mapigilang mapangiti ni Bella habang nakatingin sa kanyang anak na si Callie. Ang mga mata nito ay katulad ng kay Johan, at ang ilong, labi at kilay nito ay katulad ng sa kanya. Kumusta naman pala ang pagiging mayor mo ng Maynila? Tanong niya sa nobyo na nakaupo sa kanyang harapan. Nasa silid sila at pinapatulog si baby. Katulad ng inaasahan ko, mahirap. Pero masaya dahil alam kong marami akong natutulungan sa mga programang sinasagawa ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba, mananalo ka. Alam mo ba nang umalis ako noon ng mansyon para bumili ng cake? So sorpresahin sana kita para sabihin na buntis ako. Hindi ko naman alam na ikakapahama ko pala ang paglabas ko ng bahay mag-isa. Wala kang kasalanan, mahal. Hanggang ngayon ay matindi pa rin ang galit ko kay Molly. Dahil wala pa rin sila sa kulungan. Pero sigurado akong doon din sila babagsak. Hindi pa rin ba siya tumigil sa paglapit sa'yo? Oo. Gustong-gusto pa rin niyang makipagbalikan. Lalo at akala niya ipatay ka na. Napailing na lamang si Bella sa narinig. Hindi siya makapaniwalang ganoon ka-obsessed si Molly sa kanyang nobyo. Nagpatuloy sila sa kanilang pag-uusap. Napunta ang kanilang pag-uusap sa mga cravings niya noong pinagbubuntis niya si Callie. Madalas kong inuutusan si Arthur na bumili ng saging. Gusto ko nga sanang ikaw ang bumili pero ayoko namang mag-inerte pa. Naiintindihan ko naman ang sitwasyon natin. Sabi niya. Pagkatapos ng lahat, babawi talaga ako sa inyo, mahal. Ang dami kong naging pagkukulang sa inyo. Seryosong wika nito. Umiling lang siya. Wala kang naging pagkukulang sa amin, Johan. Lahat ng ginawa mo ay para naman sa kaligtasan namin. Alam kong mahirap din para sa'yo na mawalay ka sa amin. Pero pinili mo yun para hindi na kami mapahamak pa. Basta ang hiling ko lang, mag-iingat ka lagi dahil magkasama nating palalakihin si Callie. Oo naman, pangako yan, mahal. Sa mga sumunod na araw, madalas ang naging pagpunta ni Johan sa mag-ina nito. Ganoon ang kanilang routine kahit na minsan ay nag-aalala si Bella dahil palagi itong bumabiyahe papuntang Agusan del Sur. Ngunit kahit mapanganib ay hindi naman magpapapigil ang lalaki dahil gusto raw nitong makasama sila. Isang araw ay umalis si Bella para mamalengke. Tumawag kasi sa kanya si Johan at sinabing malapit na itong dumating, kaya gusto niyang magluto para sa nobyo. Si Arthur muna ang inutusan niyang magbantay kay Callie. Hindi naman maselan bantayan ng kanyang anak at palagi lamang itong natutulog. At palagay ang loob niya na safe ang lugar nila at bayan, kaya panatag siyang lumabas. Inabala ni Bella ang kanyang sarili sa pamamalengke. Palubog na ang araw nang makauwi siya. Ramdam niya ang pagod mula sa maghapong pamimili habang naglalakad pabalik ng bahay. Ngunit hindi niya yun alintana dahil makikita naman niya mamaya si Johan pag uwi niya. Lingid sa kanyang kaalaman na hindi na siya makakauwi ngayong gabi dahil sa gitna ng kanyang paglalakad ay biglang may isang itim na van ang huminto sa kanyang harapan. Mabilis siyang binalot ng takot nang bumukas ang pinto nito at isang lalaki ang lumabas. May hawak itong isang panyo. Bago pa siya tuluyang makapag-react, ay mabilis nitong itinakip sa bibig niya ang panyo na may pampatulog. Sinubukan pang manlaban ni Bella, ngunit dahil sa panyong nakatakip sa kanya ay nakaramdam agad siya ng pagkaantok. Nabitiwan niya ang mga hawak na plastik at tuluyang nawala ng malay. Nang magising siya ay bumungad sa kanya ang hindi pamilyar na kwarto. "Are you okay?" Napalingon si Bella sa pinanggalingan ng boses. At mula sa dulo ng kwarto ay nakita niya ang isang babae. May kapayatan ito at mukhang nanghihina. Ilang sandali pa niyang pinagmasdan ang mukha nito bago niya mapagtanto kung sino to. Kamukhang kamukha ito ng kanyang nobyo. "Yuna? Ikaw si Yuna, hindi ba?" Kaagad niyang tanong sa babae. Napaawang ang labi nito habang nakatingin sa kanya. "Bakit mo ako kilala?" "Girlfriend ako ni Johan, yung kambal mo. Matagal ka na niyang hinahanap. Sinong nagkulong sa'yo rito?" "It's Mirando, the father of Molly." "So totoo nga ang suspetsya nilang kagagawa ng tatay ni Molly ang pagkawala mo?" Nakita niya ang pagtango nito. "Yes. Kamusta si Johan? And what's your name? At bakit kinuha ka rin nila?" "Bella ang pangalan ko. Alam kong si Molly na naman ang may kagagawa nito. Hindi ito ang unang beses na nag-utos siyang kidnapin ako. Tinangka na niya akong patayin dati para makipagbalikan siya kay Johan. Napakahayop talaga nilang mag-ama.
Alam namin ang kambal mo, kaya patuloy siyang naghihintay ng timing para maipakulong ang mag-amang yun. Sila din ang dahilan kaya hindi kami pwedeng magsama ng kambal mo. Iniisip ni Johan ang kaligtasan ko at ng anak namin. Anak? May anak na kayo? Oo, babae. Kali ang pangalan niya. 2 buwan pa lang siya. I want to meet her if I can get out of here. Wika nito. Ramdam niyang lungkot sa boses ni Yuna. Housemate Win, alam kong masakit sa kanyang pagkawala ko dahil iniwan na nga kami ni Mom and Dad. Sumunod pa ako. And now, ikaw naman ang nawawala. Maayos naman si Johan. Tumakbo siyang mayor ng Maynila at nanalo. Ginawa niya yon para mapalapit sa tatay ni Molly. Ang tatay kasi ni Molly ang hinihinala niyang dahilan ng pagkawala mo. At totoo nga pala ang hinala niya. Sagot niya. Teka, bakit ka nga pala kinidnap at ikinulong na mag-amang yon, Yuna? Ang alam ko ay matindi ang galit ni Miranda sa pamilya namin, lalong-lalo na kay Johan. Ilang buwan pagkatapos maghiwalay ni Kuya at Molly, may isang reunion party akong pinuntahan. Habang nagmamaneho ako pa uwi, bumangga yung sasakyan ko sa isang puno. Pero isang lalaki na tauhan ni Miranda ang kumuha sa akin at dinala ako rito. Walang mag-iisip na buhay pa ako at nahulog ang katawan ko sa bangin. Galit na galit si Miranda sa kapatid ko dahil nakipaghiwalay siya kay Molly. Ayaw niya kasing may nananakit sa anak niya. Mababaw na dahilan kung tutuusin, pero siguro ay dahil baliwang mag-amang yun. Huwag ka mag-alala. Sigurado ako makakalabas tayo rito. Paano ka naman nakakasiguro, Bella? Ang tagal-tagal ko nang nandito. Naubos ng pag-asa ko makakaalis pa ako sa kamay ni Mirando. Madalas nga hindi nila ako pinapakain ng ilang araw. Wala akong ginawang masama sa kanila, pero ginawan pa rin nila ako ng masama. At ngayon ikaw naman ang bihag nila. Ngumiti si Bella bago kuhanin sa kanyang bulsa ang isang maliit na bagay. Pinakita niya ito kay Yuna. Tracking device to. Sigurado akong alam na nila Johan ngayon kung nasan tayo. At anumang oras ay ililigtas nila tayo. Seryosong wika niya. Ang kailangan lang natin ay maghintay at magpakatatag, Yuna. Sa bahay naman ni Arthur, hindi mapakali si Johan. Palakad-lakad siya at ayaw kumalma ng kanyang sarili. Nalaman niyang hanggang ngayon ay hindi pa rin nakakauwi si Bella galing sa pamamalengke. Any updates? Natrack mo na ba ang location niya? Kinakabahang tanong niya kay Arthur. Palakad-lakad siya sa may sala. Hindi pa, sir. Pero sigurado akong malalaman din natin kung nasan siya. Palagi naman niyang dala ang tracking device na binigay ko kaya hindi tayo mahihirapan. Dagdag pa ng lalaki bago mulang hinarap ang laptop. Sa tingin mo ba, si Molly na naman ang may pakana nito? Posible. Siguro ay napansin niya na palagi kang pumupunta ng Agusan del Sur. Magaling din ang mga tauhan niya, kaya imposibleng hindi niya malaman na nakaligtas si Ma'am Bella mula sa sunog. Kapag nalaman kong siya na naman ang may kagagawa nito, hindi ko na siya hayaang makalaya pa. Sisiguraduhin kong mabubulok na siya sa kulungan kasama ang tatay niya. Sir, nahanap ko na ang location niya. Narinig niyang saad ni Arthur at mabilis naman siyang napalingon dito. Nasa Butuan City lang siya. 3 oras ang biyahe mula dito hanggang papunta ron. Pero kailangan na natin pumunta ngayon dahil sigurado akong pinaplano na ni Molly na dalhin sa mas malayong lugar si Ma'am Bella para mas mapalayo siya sa'yo. Tumango naman si Johan. Nagpatawag siya ng mga pulis na sasama sa kanila. Mabuti na lang at nasa malapit na lugar si Jeric, ang kapatid ni Jake na isang pulis, at humahawak sa pag-iimbestiga sa paghahanap kay Yuna. Agad ding ikinasa ang rescue operation kay Bella. Iniwan muna ni Johan si Callie sa lola ni Arthur para bantayang mabuti. May nakabantay din sa mga itong mga pulis para masiguro ang kaligtasan ng anak niya at ng matanda. Habang nasa sasakyan ay mas lalo lamang tumitindi ang kabang nararamdaman niya. Ganoon pa rin ang location ni Ma'am Bella, Sir Johan. Sa palagay ko ay kinulong siya. Imporma ni Arthur na nasa kanyang tabi. Bakit kaya sa Butuan City siya dinala? May mansyon din ba si Molly roon? Hindi ako sigurado, sir. Pero hindi imposible dahil na rin sa mga illegal na ginagawa ni Mirando. Marami silang mansyon na nagkalat sa buong Pilipinas. Mahirap malaman kung alin ba sa mga yun ang ginagamit niya para pagtambakan ng smuggled na gamit at drugs. Hindi na importante kung saang mansyon niya dinala ang mga yun. Ang mahalaga ay hawak natin ng ebidensya para makulong na siya pagkatapos nating ma-rescue si Bella. Pero sigurado ako mahihirapan kang mapakulong siya, sir. Senator ang babanggain mo.
Sigurado akong gagawa siya ng mga bagay para baluktutin ang mga kasalanan ginawa niya at ng kanyang anak. Wala akong pakialam kung siya pa ang presidente ng Pilipinas. Gumawa siya ng kasalanan na dapat habang buhay niyang pagbabayaran. Salot siya sa lipunan, kaya nararapat lamang siyang makulong at matanggal sa pagiging senador. Nang makarating sila sa kinaroroonan ni Bella, isang mansyon ang bumungad sa kanila. Nandoon na rin ang mga pulis na pinangungunahan ni Jeric. May mga guards na pinigilan silang makapasok, ngunit dahil sa warrant of arrest na kanilang pinakita, ay wala rin ang mga itong nagawa kundi ang papasukin sila. Mabilis ang pagkabog ng puso ni Johan habang hinahalunghog nila ang lugar. Hanggang sa 2 importanteng babae ang kanilang natagpuan na nakakulong sa basement ng mansyon. Yuna? Hindi makapaniwalang saad ni Johan habang nakatingin sa kanyang kakambal. Ang laki ng pinagbago nito ngunit hindi pa rin maipagkakailang kambal sila. Mabilis niya itong niyakap nang mabuksan ng kulungang bakal. Sabi ko na nga ba buhay ka pa? Malakas ang kutob kung hindi ka namatay sa car crash dahil hindi naman nahanap ang katawan mo. Humihikbi niyang saad. Thank you for saving me, Johan. And also thanks to your girlfriend. Kung hindi dahil sa kanya ay baka habang buhay na akong nakakulong dito. Umiiyak na wika ni Yuna nang bumitiw sa pagkakayakap niya. Ngumiti naman si Johan at tumingin kay Bella. Niyakap niya rin ito ng mahigpit at hinalikan sa noo. Masaya akong malaman na ligtas ka. Hindi ko alam kung kaya ko pang mabuhay kapag nalaman kung may nangyari na namang masama sa'yo. Salamat din sa pagligtas mo sa amin. Pati na kay Arthur dahil kung hindi niya ako binigyan ng tracking device, baka hindi niyo kami nahanap agad. Sagot ni Bella. Magsasalita pa sana si Johan nang makarinig sila ng matinis na sigaw ng isang pamilyar na boses. Bitiwan niyo ako. This is not my fault. I'm not a criminal. Si Dad ang may kasalanan nitong lahat. Galit na sigaw ni Molly habang nagpupumigla sa pagkakahawak ng mga pulis. Lumingon to kay Johan. Johan, listen to me. Wala akong kinalaman sa nangyari. This is my dad's fault. Siyang hulihin niyo ng mga pulis at pakawalan niyo ako. Kung hindi mo kasi ako iniwan noon, sigurado akong hindi kikidnapin ni Dad ang kapatid mo. At yung babaeng low class na yan na pinalit mo sa akin. Nanatili ang malamig na tingin ni Johan sa babae. You really think I would buy that, Molly? You've crossed the line, woman. Hindi ko hahayaan na hindi niyo pagbayaran ng mga ginawa niyo sa pamilya ko. At kung hindi mo pa aaminin ang mga ginawa mo, meron akong testigo para patunayang isa ka sa mastermind ng lahat ng to. Nanlaki ang mga mata nito bago inilipat ang tingin kay Arthur na nasa tabi lang ni Johan. You're a traitor, Arthur. Binabayaran naman kita ng malaki. Bakit ipinagkakanulo mo ako ngayon? Pasensya na, Molly. Simula pa lang tapat na ako kay Sir Johan. Matagal na ako nagtatrabaho sa kanya. Inutusan niya lang akong bantayan ng mga mababahong ginagawa mo at ng tatay mo. Seryosong sagot ni Arthur at malakas namang napamura si Molly. Bigla itong umiyak at lumuhod sa harapan ni Johan. Wag mo namang gawin sa akin to, Johan. May pinagsamahan naman tayong dalawa, hindi ba? Wag mo akong ipakulong. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Lalayuan ko na kayo at hindi na ako manggugulo pa. Pangako. Umiiyak at nagmamakaawa nitong sabi. Wag mo akong ipakulong, pakiusap. Marami pa akong pangarap. Hindi ako pwedeng makulong, Johan. Sana naisip mo mga pwedeng mangyari sa'yo bago mo pinagplanuhang patayin si Bella. Wala kang karapatang umiyak at magmakaawa, Molly. Wala kang karapatang magpanggap na ikaw ang biktima rito. Hindi ka karapat-dapat bigyan ng pagkakataong makalaya dahil gaya ka rin ng tatay mo na salot sa lipunan at banta sa kapwa. Pagbayaran mo mga kasalanan mo. Baka sa paraang yun mapatawad pa kita. Lumakas lamang ang pag-iyak ni Molly at hindi na nakasagot pa. Hinawakan ni Johan ang kamay ni Bella para umalis na. Ngunit bago pa sila tuluyang umalis ay muli siyang nagsalita. Sigurado akong pinaghahanap na rin ng tatay mo ngayon, Molly. Ihanda mo na ang sarili mong mabuhay sa kulungan katulad ng ginawa niyo sa kakambal ko. Mga wala kayong puso. Dagdag niya bago tuluyang maglakad paalis habang hawak ang kamay ni Bella. Nasa kanilang tabi naman si Yuna na inaalalayan ni Arthur. Ramdam ni Johan ang kapanatagan sa kanyang puso. Dahil pagkatapos ng matagal na panahon, nahanap na rin niya ang kanyang kakambal at mabibigyan na ng hustisya ang nangyari dito. Ganoon din kay Bella. Di naglipat araw ay nahanap din si Mirando ng kapulisan. Hindi na nagsayang ng oras pa si Johan at dumiretso na agad sa presinto. Bakit bumisita ka pa rito? Seryosong tanong ng matandang senador sa kanya.
Matapos ma-check ng doktor ay iniwan na muna niya sa pangangalaga ni Arthur si Yuna at Bella sa bahay ng lola nito upang nang sa ganun ay makapagpahinga ang dalawa. Gusto kong makita ang reaksyon mo ngayong makukulong ka na, Mirando. Asar niyang sagot. Malaki ang galit ko sa'yo, alam mo ba yon? Sa tuwing pinakikiharapan kita ng maayos, sa loob ko ay parang masusuka na ako dahil sa baho ng pagkatao mo. Kinanti mo ang kakambal ko at ang babaeng pinakamamahal ko, kaya namnamin mo ang ganti ko. Ginawa ko lang lahat ng yun para kay Molly. Sinaktan mo siya at dapat mo ring maramdaman ang naramdaman niya nung iniwan mong anak ko. At sino ka para magdesisyon? Kaya ba kikidnapin mo na lang ang kakambal ko dahil sa spoiled brat mong anak? Anong klaseng utak ng ama meron ka? Alam mong nag-cheat sa akin si Molly nun. Sa tingin mo ba hindi ko siya hihiwalayan? Pagiging tatay ka rin, Johan. Gagawin mo rin ang lahat para sa anak mo. Hindi ako konsentidor na gaya mo, Mirando. Kung alam kong mali ang anak ko, hindi ko siya kukonsintihin. Tuturuan ko siya ng kung ano ang tama at mali. Dahil sa'yo nasira ang buhay ng anak mo. Habang buhay kang kamumuhian ni Molly dahil pinahamak mo siya at sinadlak sa ganitong klase ng buhay. Iabsuelto mo sana ang anak ko rito, Johan. Ako na lang. Ipapadalo ko siya sa ibang bansa at hindi na paaapakin pa sa Pilipinas. Iurong mo lamang ang demanda sa kanya. Pakiusap, palayain mo siya. Bata pa siya, Johan. No. You two will rot in jail. Hindi ko rin hahayaan na magamit mong connection mo para hindi niyo pagbayaran ng mga kasalanan niyo mag-ama. Sisiguraduhin ko makukulong kayo habang buhay. Pagkasabi nun ay tinalikuran na niya ang matanda. Magaan ang pakiramdam ni Johan nang makaalis siya ng presinto. Nakakaramdam na siya ng kapanatagan ngayong nahuli na ang mag-ama at mga tauhan ng mga ito. Samantala, kinabukasan din ay bumalik na si Bella sa Maynila. Agad na lang pinakonsulta sa isang psychiatrist si Yuna. Nais masiguro ni Johan na maayos na ang kapatid nito bago nito ipagpatuloy ang buhay na naiwan noon. Tahimik lang si Bella habang nakaupo sila sa waiting chair at naghihintay kay Yuna na kasalukuyang kausap ng doktor. Why are you quiet? Tanong ni Johan sa kanya at hinawakan ng kanyang kamay. Masaya lang ako dahil tapos na ang lahat. Ako rin. Sooner or later ay gugulong na ang kaso laban kina Molly. Naibigay na namin ni Arthur sa abogado ko ang mga ebidensya na makakapagdiin kina Molly. Mabuti naman kung ganun. Wala namang problema sa akin kung sumama ako sa hearing bilang witness. Kahit ako'y gusto ko na rin makulong sila ng tuluyan para naman magkaroon na tayo ng normal na buhay. Hanggat hindi pa sila nahuhusgahan sa korte, may pag-asa pa rin silang makalaya, Johan. Sagot niya at humigpit naman ang pagkakahawak ng lalaki sa kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Mananalo tayo sa kaso. At pagkatapos ng lahat ng to, we will get married. That's exactly my plan, mahal. Natawa naman si Bella sa narinig at hindi na makapaghintay pa. Lumipas ang mga araw. Naging abala sila dahil nag-umpisa na ang hearing sa kaso ni Molly. Habang si Yuna naman ay nagpapagaling pa rin dahil malaki ang ipinayat nito dahil sa matagal na pagkakakulong. Tulad ng sinabi ni Bella, siya ang isa sa mga naging witness laban kina Mirando. Isiniwalat niya lahat ng mga naranasan niya at ang pagtangkang pagpatay ni Molly sa kanya. Ginatungan pa yon ng pagtestigo ni Yuna at Arthur at ng iba pang naargabyado ng mag-ama. At kahit isang sikat na senador si Mirando, ay wala itong nagawa dahil nahatulan itong guilty, maging si Molly. Bago tuluyang maipasok sa kulungan si Molly ay pinili ni Bella na kausapin to. What do you want to talk about? Hindi pa ba sapat sa'yo na naipakulong niyo ako? Iritadong saad ni Molly. Bakas pa rin ang pagmamataas. Mahal mo si Johan, hindi ba? Tanong niya at napansin niyang natigilan to. Oo, ano naman ngayon? Ipapamukha mo ba sa akin ikaw ang pinili niya? Umiling si Bella. Gusto ko lang sabihin sa'yo na sana mahalin mo rin ang sarili mo, Molly. Alam kong gusto mo lang ding maramdamang may nagmamahal sa'yo, kaya mo nagawa ang mga bagay na yon. Pero sana naman ay tanggapin mong tapos na kayo ni Johan at hindi ka na niya mahal. Maisip mo rin sana na panahon na para naman makabawi ka sa sarili mo. Hindi mo magagawang baguhin ang sarili mo kung hindi mo muna yan pag-aaralang mahalin. Alam kong sobra ka magmahal sa iba, na umabot na nga sa puntong handa kang pumatay. Hindi yun pagmamahal, Molly. Tandaan mo na hindi pwedeng isa lang ang nagmamahal sa isang relasyon. Dapat dalawa kayo.
Napaawang ang labi ni Molly. Ilang sandali itong natahimik bago siya irapan at tumayo mula sa pagkakaupo. Stop saying nonsense things. You're just wasting my time. Imbes ay inis nitong sabi bago umalis. Bumuntong hininga na lamang si Bella habang pinapanood ito papalayo. Nang makabalik sila ng mansyon ay nagulat siya nang tuparin ni Johan ng isa sa mga pangako nito sa kanya. Niyaya siya nito sa may garden sa bayluhod. Bella, nung una pa lang kitang nakita sa auction, alam kong handa akong ubusin ang pera ko para sa akin ka mapunta. Plano ko talagang gawing fake girlfriend ka, pero wala sa plano kong gawing totoong relasyon natin. Nakangiti saad nito habang nakaluhod. Nang makilala kita, nabuksan ang iba't ibang version ng aking sarili na hindi ko inakalang mayroon pala ako. Palagi kong pinagpapasalamat na nakilala kita. You are my definition of happiness. Ibinalik mo ang saya sa buhay ko, mahal. At ngayong maayos na ang lahat, hahayaan mo ba akong makasama ka habang buhay? Sunod-sunod agad ang pagpatak ng mga luha sa mga mata ni Bella habang pinapakinggan ang mga katagang lumalabas sa bibig ni Johan. Mabilis siyang tumango at ngumiti sa gitna ng pag-iyak. Ikaw lang ang gusto ko makasama hanggang kamatayan, Johan. Ikaw ang savior ko at anghel. Ikaw ang lahat sa akin. Mahal na mahal kita at magpapakasal tayo, mahal. Wika niya at mabilis namang sinuot ng lalaki sa kanyang daliri ang diamanting singsing, pagkatapos ay mabilis siyang hinalikan sa labi. I love you endlessly, Bella. Masuyong hinalikan ni Johan ang labi niya. Palakpakan naman ng mga kasama nila sa bahay na nanonood pala sa kanila. Tuwang-tuwa si Yuna habang karga ang anak nila. Katabi nito si Arthur at Jake na masaya rin para sa kanilang dalawa. Yun ang pinakamasayang araw sa buhay ni Bella. Sa mga sumunod na buwan ay parang lumulutang sa ulap sa saya ang dalaga dahil matutupad na ang isa sa mga pangarap niya noong siya'y bata pa lamang. Ang maikasal sa lalaking mahal siya at mahal niya. Naging abala sila sa pagpaplano ng kanilang kasal. At kahit abala si Johan dahil sa mga gawain bilang mayor ng Maynila, hindi pa rin ito nakakalimutang tumulong sa preparation at sa pag-aalaga sa kanilang anak. Sa mismong araw ng kanilang kasal, walang tigil sa pagpapasalamat si Bella sa Diyos habang naglalakad papalapit sa altar. Para sa kanya, si Johan ang pag-asang dumating sa buhay niyang puno ng kaguluhan. Noong makilala niya ang lalaki at natutuhang ibigin, napagtanto niyang handa rin niya itong pakasalan kahit pa may matindi siyang takot sa pag-aasawa dahil sa sinapit ng kanyang sariling pamilya. Ngunit tinanggal lahat ni Johan ang takot niya na iyon. Dahil sa tuwing kasama niya ang lalaki, mas lalo niyang napapatunayang hindi siya magsisisi sa kanyang magiging desisyon. Sa kanilang kasal ay si Yuna ang naging maid of honor ni Bella, habang si Arthur naman ay ang best man ni Johan. Nandoon din si Jake at ang kapatid nito. Puno ng kasiyahan ang naging kasalan nila. At 3 taon lamang ang lumipas ay biniyayaan pa sila ng pangalawang anak na lalaki na si Alistair. Tuluyan ng pinutol ni Bella ang connection niya sa ama at kapatid. Noong nabalitaan ng mga ito na nakapang-asawa siya ng isang mayor, ay muling nagparamdam ang kanyang ama. Ngunit mas pinili na lamang niyang mag-focus sa sariling pamilya. Sa ilang taong lumipas ay walang nagbago sa pagmamahalan ni Johan at Bella. Mas lalo pa nga itong lumalalim. Galing man si Bella sa isang hindi masayang pamilya, masaya siyang nakakilala siya ng lalaki na tanggap siya at minahal siya kahit ano pa siya. Ang pagmamahalan nila ay walang katumbas na halaga at habang buhay nilang ipagpapasalamat na meron na silang isang magandang pamilya. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.